So kung naamay pinakanindot, maghatag encouragement sa itong kinabuhi, psalms, hymns, spiritual songs, basta in line, in line sa doktrina nga gisulti sa pulong sa Ginoo. Why? Daghan kayong mga kanta, mga lawiton, especially mga religious songs, nga dili in line sa doktrina nga gitudlo sa pulong sa Ginoo, especially kini. Importante kayong alawiton nga naka-align sa unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo. Kasi kung presidente ka, ako impeach. Ay, wala impeach time ni Christ. It is a one-man rule. Ezekiel 28 verse number 13, ako ang sound din sanis yung mata. Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. So, iskutan niya itong kabuntagon, the truth about music, whether worldly or religious music. So, ato makita diha sa context atong gibasa that passage talks about the time or the beginning of Satan or Lucifer. Ang gisigutan sa mga passage si Lucifer. Ato makita diha ingon ang pulong sa Ginoo, thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. So makita na ito ang iyang pagkasiya. But take note sa duha ka word diha ang iyang dimension. The Bible says, thy tabrets and thy pipes. Kanang word tabrets and pipes, unsa na sila? Those are musical instruments. So nag-iskot ni siya ng musical instruments, tabrets and pipes. And many Bible teachers believe Lucifer was designed as heaven's chief worship leader before his fall. Sa wa pa si Satanas o ang demonyo na tagak, siya ang mostly sa mga nakita nato sa Bible, siya ang gitugyanan sa Dios. When we talk about instruments, musical instruments, or mga music sa sumasatong pagkatunan, siya ang leader niya, siya ang chief worship leader. So siya ang nagdumala sa mga musika, sa mga alawiton para pagdaig sa Dios. Now, what happened sa music nowadays, or sa atong o sa dihang si Satanas na tagak sa kasalanan, naunsa nahitabo sa music, sa mga musical instruments nga makita. Kung imong tan-awon sa actual nga event sa kinabuhi ni Lucifer, kanato sa gituwag og Isaiah 14. Okay, Isaiah 14 verse
12 to verse number 14. So muna siya ang actual fall ni Lucifer. Iyon siya sa verse number 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? So diri ato makita ang pinakangalan yun ni Satanas. Ang tawag sa iya sa una, si Lucifer. Maunang walay nagngalan sa tao karon nga Lucifer, no? Wag di ka kita, di ka kadungog nga naay mga ginikanan nga ilang anak inganlag Lucifer. Pero naay mga uban nga mga pangalan nga connected sa ngalan ni Lucifer, magipangalan sa mga tao ron. Nick, Nick, Nicholas, connected na siya sa yawa. So yung tanawon ang pinaka root niya na. Pero ang kining specific ngalan Lucifer wala kakita di nakadungog ngalan nga sama niya na karon. Okay. Klaro kayo sa Bible na di maayo siya o di maayo ang reputasyon. Yun siya. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. At may kadiri mo na siya ang actual, no? Nagipakita sa Biblia o unsay katagakan ni Satanas. Now, since according sa mga Bible scholars, mga Bible teachers, since Lucifer was the chief worship leader, so naasa iya naka-assign ang music. Now, what happened to music sa atoa panahon? The music industry sa atoang panahon. Now, since twisted ang utok ni Lucifer, ni Satanas, di punta magdahom nga tarong ang music sa atoang panahon karon. That is why both worldly and religious music kinahanglan tang matngon nga naman. Most of the time ato makita karon sa atong discussion unsay gihimo sa yawa, especially nowadays sa atong music industry. Since his fall, since si Satanas, si Lucifer, natagak siya because of pride. Don't expect nga ang pinaka worship leader sa panahon na siya pa ang gitugyanan na sa Ginoo sa wa pa siya matagak, tarong ang maabot sa tuang panahon karon. So tanaw to ang say how Satan uses music nowadays. Yun sa niya paggamit ang musika human siya matagap diha sa kasalanan. So ato nakita din Satan, that we talk about the truth about music. Music nowadays, or since the fall of Satan, ato makita din ang music full of perverted purpose. Puno ni siya sa, the word perverted means twisted. The purpose of music has been twisted. Ato makita rin na. So there's perverted purpose. Kung imong tan-awon sa Biblia, God designed music for worship and joy. Ang disenyo sa Ginoo may tungod sa music is for worship
and joy, para magsimba sa Ginoo o malipay ang tao. Munay katuyuan sa Dios sa musika. Anong dunay mga musical instruments para daigon ang Dios. Naay mga liriko ang gitawag og mga music. Sa ato, especially sa itong worship, we use hymns. Hymns, mutong natay mga hymnal. Muna siya ang mga hymns ang gitawag. Dunay na inyo nga, kisa ba ito, pastor ba ito, o nga, asa makita sa Biblia nga si Kristo ni kanta. Si Kristo ba daw ni kanta ba daw, nagtudlo ba daw kanta. Actually, naamay gisulti sa Biblia ni ana nga si Kristo nagkanta siya. Ang tanong sa ito makadita ato ning lakbitan. I think sa Matthew chapter 26. Unsa ilahang ginaawit? Ato na makita diri sa Matthew chapter 26. Makita sa Matthew 26 verse number 30. It says, "And when they had sung and hymn, they went out into the Mount of Olives." So, ito makita din na, kaya si Jesus Christ, kauban ang iyang mga disciples, they sang hymns. So, di nato na i-argumento pa, o si Kristo nagtudlo siya kanta, o sa diya, nagkanta si Kristo, ito makita diya, they sang hymns. So, ang ilang gamit, hymns, hymnal. Di siya pare sa ito ang mga liriko, mga lyrics atong pangkanta karon sa during worship, but still atong nakita hymns ang gisulti sa Biblia. That is Matthew 26 verse number 30. So God designed music for worship and joy. Atong nakita Psalms 150. Psalms 150. Muna siya ang disrenyo sa Dios mahitungod sa musika or music or musical instruments. Anong naay mga musical instruments? In verse number 3, praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the psaltery and harp. Verse 4, praise Him with the timbrel and dance. Praise Him with string instruments and organs. So naadri makita ang mga musical instruments na ito makita. And I believe na siya mga songs na ito makita. Actually, ang Book of Psalms is songs na siya. Kining Salmo, actually ang Salmo, Book of Psalms, mga alawito na siya. Na mga awit ni siya nga ito makita din ha. Songs, mga song, mga alawiton. Ito ng appeal siya. Kung makita nimo sa Ephesians, ang atong pag-awit, mag-awit kita, tanaw ito sa gituwag Ephesians chapter 5. Ephesians 5 verse number 19. It says, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Colossians 3:16, ito nibasahon niya. Verse 16, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. So, kanunay na siya ma-akit pag mag-iskot kita og alawiton, psalms. So, psalms are songs atong makita. So, ang purpose, ang disenyo sa Ginoo is for worship and joy. Muna na ang musical instruments na itong makita, anong dunay mga alawiton, it is for worship and joy. But, Satan, kung nakita na ito, muna yung disenyo sa Diyos, ato pong makita nga, since the fall of Satan twist it for the sin of incredulity.
ang mga alawiton nga niabot karon sa tuang panahon since the fall of Satan, they twisted music for the sin of incredulity. The word incredulity means unbelief or unbelieving. Na ay ang mga alawiton karon na anay mga lyrics ka maghisgot na bitog di na ka mosalig sa pamaagis Ginoo. Instead of gitawag og kining ang saning sa Proverbs 3, ang tanaw sa Proverbs 3 na gisulti ang Proverbs 3 verse number 5 and 6. Diyon sa diya, trust in the Lord with all thine heart and lean not thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kung sa gimo sa alawiton karon, sa mga alawiton, mga kanta, kung sa gimo sa mga lyrics sa mga alawiton, ang gisulti sa lyrics sa alawiton, my way. Instead of God's way, naging my way. Manahang nangatigok ang my way nga kanta. Now the end is near. Now the end is near. So ay gisulti siya, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Ano man na, my way. Instead of relying on God's way, ang nag-rely dito sa iyang own way. Sa nahitabo, distraction. Ano naman, ay nga sa Biblia, there's a way that seemeth right unto a man, but the ends thereof are the ways of death. So, ato makita din nga, delikado kung ang imong pagasundon, ang imong pamagi, imong dalan. My way. So, muna yung mga lyrics, alawiton nga, delikado kayo. Ano man na, incredulity, buto sabot, dunay unbelieving heart, unable to believe. So, kung sa'y gisulti sa Dios, instead gisundon ang pamaagi sa Ginoo, iyang pamaagi ang iyang gisunod. Because may trabaho sa yawa. Satan twists music for the sin of incredulity. He twisted it. Masisulti sa Exodus. Sa Exodus 32. Kung imong tanawon ang context, nangutana si Joshua, saba man kayo ning mga tao. Siya naasuroy gubat. Ingon si Moses, dili na gubat ako nadunggan. Tanaw sa verse number 17. It says, and when Joshua heard, Exodus 32 verse number 17, it says, and when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. So abi niya nagubat siya, and he said, it is not the voice of them that shout for mastery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear. So ito makita din ang kontekstuhan, nag-aawit sila. So kung imong tanawon, ang ilang pagkasaba, nag-aawit sila. So sa ilang pag-awit, ang ilang alawiton nga ito makita din sin of incredulity, unbelief. Kung imong nang basahon ang context diya, makita nimo verse number 7. And the Lord said unto Moses, go, get thee down, for thy people which thou broughtest out of the land of Egypt have corrupted themselves. They have turned aside quickly out of the way which I commanded them. Kung sana, unbelieving ang mga tao. Doon ay unbelief sa ilang taliwala, sa kinabuhi ilang, sa ilang makasingkasing. O ang ilang unbelief na express pinagi sa pag-awit.
sa pagsinggit o pagkanta sa mga alawiton nga, pag-awit sa mga alawiton nga, naga-promote o unbelief diya sa Ginoo. That's why, sa mga alawiton ato makita din ha, especially sa kining gitawag og religious songs, ang kitong gitawag, pag daghan kay mga religious songs ato makita karon madunggan nga nag-promote og unbelief, naga-corrupt sa doktrina, naga-corrupt sa pure words of God ato makita din ha. Munay kasagaran ni atong makitaan. Muna, even sa mga hymns, kita itong mga hymnal ng ipanggamit, ato nang ginatanaw din ang naman, daghang mga hymnal diha nga daghang kayong sayop-sayop. Ano naman, ang mga, mostly, ang mga composer niya na, atong mga hymnal, mga Protestant mostly ang nag-compose niya na. Kini atong mga gipang-awit nga, mga alawiton, na yung mga Baptist uban na itong makita, but most of those hymns connected sa mga Protestant people. Munang dunay daghang mga error when it comes to theology. Makita na ito diha nga dili ka tanggap-tanggap na klase sa lyrics. Nga naman, it twisted sa theology nga ito ang ibarugan. That is why very important nga kinahanglan itong sutaon sa ang mga lyrics nga nakabutang diha sa gitawag og mga hymn. Not only that, Satan twist it for the sin of incredulity, but Satan twist it for the sin of idolatry. Can you imagine na? Ang ilang pag-awit, ang alawiton, instead of worshiping God, naging idolatrous. Unsay gihimo ning matawanan eh. Kaya itong gibasa. Unsay gihimo, verse number 19, and it came to pass, as soon as they came nigh unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and break them beneath the mount in Syria. Anong grabe ang kapungot ni Moses? Ang mga tao naghimo naman og gitawag og calf o katong gitawag kining golden calf ato makita diha. Og dito nagsimba ang mga tao, naging idolatrous, naging ang ilang worship, nag-worship sa idolatry. Munay pinakasala nga ginakaligut-gutan pag ayaw sa Ginoo. In fact, in the first commandment sa Ginoo sa mga Israelites people, bawal ang mga idols, mga graven images. Munay pinakaunang gihatag niyang mando sa katawhan sa Israel. Na dili ka mo magbaton og laing Dios, gawas nako, manisulod si Ginoo. And now, ato makita, ang mga tao nagsimba na sa idolatry, nagsimba na sa image. Ang image na golden calf mo pagighimo ilang nga Dios. Kanya imagine ang klase sa mga tao. So ang pag-twist ni Satanas sa music is for the sin of idolatry. Mabita na ang kasagaran sa mga tao karon, ang pag-promote sa demonyo sa mga banggitan nga singers, naging idol sa mga tao. Si kining mga sikat nga mga singers naging idol sa mga katawhan. Muna akong idol ako kay nga muna naman nitabo. So naging idolatry. Ana tungod diri ang sa next kisa na nagpasiugdan na ang demonyo. Gitwist ni Satanas ang music for the sin of idolatry. Idol, si idol. Naging idolatry. Ano nito po dito sa ato atong gibasa, ang ilang pag-awit sa inadunggan ni Moses, but the noise of them that sing do I hear. So ang iyang nadunggan mao ang pag-awit sa mga alawiton
I believe ang ilang pag-awit din dili ni pag-awit para sa Ginoo, ano man naa sila gisimba. Idolatry. Graven image ito makita diha sa mga passage. And then not only that, Satan twist music for the sin of immorality. Can you imagine na? Sige mo sa tanong sinita po ni verse number 25. Verse number 25, Exodus again, verse, chapter 32, verse 25. In verse number 25, it says, and when Moses saw that the people were naked, can you imagine, anak? Look at the music industry sa atong panahon karon, sa mga music videos, kanang ilang promotion sila mga music videos sila. Sa gipanghimo ani mga performer, sa manghimo ani mga singer nga gitawag, halos na maghubo anang tablado, halos maghubo na sa silang pag-perform. Muna nitabo, naging immoral ang music. Tanaw ka sa mga videos, o sa ilang mga music videos, sa nakabalandra din na mga batiag mga nang di ka kita og maayo sa labi na itong nanggawas sa una itong mga music kanang sa ito mga karaoke bar ang mga music diha gipang butangan og mga sa mga klase sa mga naana sa Biblia nahitabo na sa unang panahon naging immoral, naging naked pambutangan og mga babae ng mga television diha, naiawit diha, naikanta, lyrics pero naipambutang nga babae nga halos naghubo na din ha. Ano man na tungod nahitabo na sa unang panahon. That's how Satan twisted music para nini mga kasalanan sa gituwag og immoralidad. He corrupts what was meant to glorify God. Muna trabaho sa demonyo. Instead of ang music maghatag og glory sa Ginoo, he corrupts what was meant to glorify God. Number 2 nga itong makita din ha. O may ako nasulat dito So doon na ito perverted. Purpose. So muna itong unang makita. Kedua, there is what we call powerful persuasion. Not only he twisted, he perverted the purpose. Doon ay gitawag powerful persuasion. Kung imong tan-awon ang music, kining music, doon ay gini siya gitawag powerful persuasion. Because music stirs emotions deeply. Actually, ang music makahupay sa pagbati sa tao. Makahupay. Nato sa gihimo ni David kito kang Saul. 1 Samuel 16 verse number 23. 1 Samuel 16 verse number 23. It says, and it came to pass when the evil spirit from God was upon Saul that David took an harp and played with his hand. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. So ato makita din na unsay ka powerful ang music. Ang music stirs emotions deeply, makapahupay, makarefresh sa emotion sa tao. But if music being twisted
lahi na ang maabot niya na. Pero kung imong tanaw din ha, ang music yun na si powerful persuasion, maka-persuade siya, doon si power ba nga mong makapahilak pa magay ng mga music pagkatinuod lang nga naman mo na iyang power. It can make people cry. It can make also people happy. Yung anak ka powerful ang music, pero tungod kay it has been twisted, naging di siya maayo sa tao. So Satan uses melody and rhythm to bypass reason and plant sinful desires. Instead, parang himo ni David, gatukar siya sa iyang harp para ma-repress si Saul. Can you imagine? Even the evil spirit departed from Saul because of music, because of the musical instrument na gamit ni David pagtukar. I don't know unsa nga song ang gigamit, either usa sa mga song nga nasa Book of Psalms ang ihang gigamit diha nga, pero it is just an instrument or instrumental na klase sa music. Kung siya gikanta din nga lyrics, pero kanya imagine, it can appease, it can repress sa dili maayo nga postura sa tao na ang sama si Saul at tumita din na doon ay evil spirit na nakang Saul, pero sa diyang tukaran siya ni David og harp, the evil spirit departed from him. Can you imagine? Now what happened if it has been twisted, naging sige mo sa demonyo, nagplant og sinful desires. Muna siya ang kanindot sa music unta. What preaching cannot persuade, music often can. Ang unsay dili mahimo sa pagwali, mahimo sa musika. Ang mensahe dili makatandog sa kasing-kasing sa tao, pero ang musika makatandog sa kasing-kasing sa tao. But how about kung ang musika perverted na siya, twisted na siya, mapunta siya sa sinful desires? Yun ana ang gigamit ni Satanas sa ato ang music karon. Na mga musika karon nga nag-ingon nga religious music. Pero kung imong tan-awon ang ilang mga konserto, kung imong tan-awon ang ilang mga postura, mga demonyo man og manilihukan. Di lang kay daot ang mga lyrics, na questionable ang mga lyrics, dili naka-align sa theology ang mga lyrics, bati pa jud kayo ang mga rhythm nga tumagita rin. Number 3, there is poisonous philosophy. Lyrics spread false values. For example, lust, pride, rebellion. Mo na ato makita sa mga music sa ato ang panahon karon, especially daghan kay na sa mga YouTube, kita tuga sa mga gaming, ay mga music dia, walay mga videos, walay mga games, walay music,
But ato makita din ha nga kana siya nga ang mga kasagaran diya, ang mga lyrics diya nag-spread og nga false values, lust, pride, rebellion. Na ato makita din ha, unay naa din ha sa mga violence na din ha makita ato sa mga lyrics ng mga kantaha. Yang mana film ini mong madunggan, nah kadiya na gadula ka, manay madunggan ng mga sa dunay gitwag poisonous philosophy. If music spread ini mga gitwag false values, di maayo nga mga kinaiyahan, lust, pride, rebellion, violence, mo na spread sa mga music, di na siya dapat maayo nga klase sa music. Because I believe 1 John 2:15, iko nang pulong siya, lust not love not the world. Ang sexual terrorist ito tanang sa 1 John 2:15 says, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, is not of the Father, but is of the world. So, manay naas kalibutan. So, usa na lang atong baton ani, siya tanan niya naas kalibutan. Ang tanan na ito makita sa kalibutan, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ba't pa sa ito natin kapilian din ha? Kaya mo naman itanan sa kalibutan. Pero, muna siya, if it promotes lust, pride, rebellion, violence, di lang po ta diha. Ano naman? Mo na gayang gipromote sa mga lyrics. Sa lyrics sa kanta, ang gipromote lust, ang gipromote pride, garbo, ang gipromote pag rebelde, ang gipromote violence. So ang pagkanta niya klase sa gitawag og all natin mga kanta, especially kanta sa mga about nature, kanta sa for example, na kanta nga What a Wonderful World. Go na man yung lyrics sa mga kanta. What a Wonderful World, ang kanta na smiling kay nga smiling kay mo kanta na si Louis Armstrong. Atay kanta about sa tuwa sa, for example, sa tuang country, about sa atong country. We have na mga kanta nga mayo paminahon, pero kining para sa atong nasod. Pero once it moabot sa punto nga lust, pride, rebellion, violence, mga dili na siya maayo nga mga kanta. Especially ato ba das Ginoo nga naman. Muna itong hinumduman, false doctrine is often carried through songs. Ang kasagaran ito makita, anong na yung mga false doctrine nga nag-abot, it is because na ay mga singers, na ay mga gitawag mga religious singers, mga religious songs, ito makita nga ang gipromote false doctrine. Kunya, mas well-known rabay noon niya, tanaw na to, well-known rabay noon. Di man siya well-known in Jude, pero sa tubangan sa mga tao, kayong nga well-known po niya kanta na, manang bantayanan kayo, ano man. Dako siya ikahatag, dako siya for example, taga na mo example nga talawid to na bisag sa himnal na ana siya.
Naikanta nga, then I repented of my sins. Asa man makita sa Biblia ang then I repented of my sins? Is there any phrase sa Biblia, then I repented of my sins? Wala na sa Bible. Ay kanta sa Biblia sa hymnals nga sa Amazing Grace ay last stanza diha nga, when we been there 10,000 years. Bakit when we been there 10,000 years? Motor ta sa langit 10,000 years lang. When we been there sa langit 10,000 years, pagkatapos 10,000 years, nasan ta? Yun ay mga theology nga apektado because of sa mga lyrics. And how much more kaning mga religious songs nowadays. Mostly sa mga religious songs, wala na gani no? Muna'y kadaotan sa mga religious songs nowadays. Instead unta magitawag nga religious song, wa na ning gospel makita. Di kita gospel diya nga gi-promote. Munang delikado kayo. Manang sa isulti sa Biblia, katong ibasa ganyan Colossians 3:16, gibasa ito ni kaganina. Ang sulti sa pulong sa Ginoo, siya, ang iyang mando, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. Anong kinahanglan ang pulong magpuyo rin sa itong kasing-kasing, especially if you are a composer, nag-compose kag mga lyrics, mga alawiton, mga religious song or mga Christian songs atong makita din na, if you are a composer, dapat ang word of God nakapuyo diya sa imong kasing-kasing nga naman, because anytime or kung doon na kay panahon nga mo compose og alawiton, ang imong mga liriko nakabase sa word of God. Wala kay word of God sa imong kinabuhi, yan nag-compose kag kanta. Unsay may tabo sa imong alawiton nga gitawag nimo religious song, gitawag nimo Christian song. Di doktrina nimo naging false doctrine. So sa resulta nina, music becomes a teacher of sin. Especially religious song or Christian songs. Worldly is about na siya sa mga kalibutanan na siya. Especially sa gitawag og mga religious song. Ay kanta ni Sandipati nga, upon this rock I build my upon this rock I build my kingdom. Pero ang isa to sa Bible, upon this rock I will build my church. Pero ang gibutang, I build my kingdom. So manang bantayanan ang mga religious songs, mga Christian songs, especially mga Christian songs nga ang mga lyrics ang ginagamit, kanunay ginagamit either he or his, mga pronoun ang ipanggamit. Walay klaro nga kinsa nang he, kinsa nang his. Pwede mo ko nang he, pwede mo ko na si Satanas, pwede po na siya na vague ang iyang interpretation. So dili ka determine kinsa man ang he mong gisgutan mo, bitaw na ang sa Biblia na to. Okay, panito na sa Biblia, imong kita gani stricto kita sa atong Biblia tungod kay naay mga Biblia nga mga perverted pod. Tanaw sa atong Biblia, 1 Timothy 3:16. 1 Timothy 3:16. Ang King James Bible, yun siya diya, and without controversy,
great is the mystery of godliness. Kiklaro niya siya, God was manifest in the flesh. O, ang uban nga mga modern perversion sa gigamit, he or who. He was manifested. Or who was manifested. So, kinsa man ang hingang gisulti mo diha. Kung wala kay laing reference, wala kay King James Bible, kinsa man ang himong giingon diha nga manifested in the flesh, nga may klaro na. Muna ang King James Bible, klaro kay siya, God was manifest in the flesh. So kung imo nang ilisan og pronoun, ay imong gi-water down ang pinaka-strong verse nga si Kristo, nga Dios mi manifest diya sa flesh. Pabantay mo kung dunay mga debate sa mga kining mahilig, kining mga denominations mahilig sa debate. Kung magabantay mo sa ilang style, mahilig na sila debate, pero tindagan ng Biblia gipanggamit diha, lahi-lahi nga klaseng Biblia. Unya sa ilang reasoning, depende na sa Biblia ang ilang gamiton. Ngano man anak man na. Tungod kay ang yawa aning kamot siya ang Biblia iyang dauton. So, diri ani nga Biblia ilang basahon, lahi ang iyang pagkabasa. Kung imo tan-aw King James Bible, lahi ang iyang pagkabasa. Paningnan ana. Ang religion nga di mo ilang nga Kristo dili Dios. Asa man sila mabasa ang King James Bible? Di sila mabasa mo gamit ang King James Bible. Basahon na ng King James Bible nga God was manifest in the flesh. Kinsa man ni manifest in the flesh? Kinsa nga God ni manifest in the flesh? Jesus Christ. So ang nagbasahon ni sa usa ka sikta nga ang ilang pag-ilan ni Kristo dili Dios. Di mangita sila Biblia nga dili tong giingon nga God was manifest in the flesh. Or else, ang ilang claim nga si Kristo dili Dios, di mabuking. Mo na trick sa mga relihiyon, mahilig og debate, o magdalagdaghang king Biblia diha, nga naman, pilion lang nila ang Biblia ang gamiton. Nga naman, kung King James ilang gamiton, delikado ilang relihiyon. Delikado ang ilahang pagtulunan. Mauna kita, ang atong gamit, King James only. Nga naman, wa tay gitabunan, wa tay cover up, wa tay pagtulunan diri nga matik-matik lang nato. Deklarado sa Biblia nga atong doktrina na sa pulong sa Dios. Especially King James Bible. Mo natong gibase King James Bible only. Nga naman, bisag unsa nga klase sa atong pagtulunan nakabase na sa pulong sa Ginoo. Pagtanawan ng mga lipat-lipat nga mga relihiyon, atong basahon diri sa binisaya nga Biblia, atong basahon diri sa hinubad sa nga translation sa ano yung anak man sila kay naay gitago-taguan, naay mga doktrina nga nagpahipi nga kung basahon mo sa King James Bible ma-expose. Ano basahon niya ng God was manifest in the flesh niya, ang ilang pagtulunan si Kristo dili Dios, tao lang. Nasaon nila refute na. So muna siya ang trabaho ni Satanas. Mo po niyang gihimo sa Biblia, mo gihimo niya sa music. Delikado kayo ang mga lyrics sa mga alawiton nga dili naka-align sa pulong sa Ginoo. Number 4. Dila gito wag full of profane performance. Profane. Look at sa mga performances sa mga celebrities, mga singers, mga sikat na mga singers.
labi na nasa Hollywood yung mga sikat diha ay pagka law ay sa mga many artists admit they are possessed or driven by spirit while performing. Daghan ang admit na ni nga mga singers nga sa mag-perform sila on stage. There's something spirit being mo'y nagtukmod sa ila nga mo'y pagkabuhaton nila sa mga stage. Kita ka sa ubang nga kuya mga gani mga trabaho ang matuhanan ni. Dagan ay mga documentary tanawa sa YouTube, tanawan yung mga documentary diha sa mga demonic spirit nga nagapaluyo aning mga popular nga mga singers or mga performers ato makita din. Stage shows glorify darkness, immorality, and evil, or even satanic imagery. Satan turns music into a spectacle of sin. Yung tanawon ang music industry, dito kakita niya og glorify sa Ginoo, most darkness. Magawas kas nit may suga nga ingan na kaya ang at magkatota ito ibutang ang langit na picture to ang langit ingnan na kaya ang postura sa langit nga ngit kayo na suga nga mag-blink. Is that a picture of heaven? Klaro kayo, it glorifies darkness. And sometimes, makita na even satanic imagery. Number 5. There is what we call popular pressure. Music shapes culture. What is cool or normal? Youth, especially, are drawn to conform. Ang dali kayo dali madala aning mga trabaho sa yawa kaning mga batanon, young people dali kay madala ng mga alawiton nga mga demonic music or mga demonic songs di maayo og mga lyrics. The devil uses music to press people into the world's mold. Ang gusto sa demonyo nga ang igamit niya ang music aron ang mga batanon ma-mold sa music nga gusto sa yawa. Kanta ka Power in the Blood, dili na siya mga sikat nga makanta, dili na mga sikat. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Dili na siya mga popular nga mga kanta. Pero it feels good para sa kalag sa tao. So dili siya popular. Mas popular pagyapon ang My Way hangtod karon. Sa panauban niyang mga kanta ni kantanan sa mga Hollywood celebrities, Hollywood singers, mas popular ang mga kanta kaysa mga kanta nga nagisgot og salvation, nagisgot og gospel, nagisgot og blood of Christ. Mas popular sila. Number 6, there is pleasurable passion.
kung imo tan-awon ang sequence aning music na wine, no? Kaning ito paghubog-hubog, apil siya diha. Di pwede sa mga hudyaka, inom-inom, ulay music, na ano siya. Ano ito sige tuwag og Isaiah chapter 5, verse number 11 to 12. Isaiah 5, 11 to 12. It says, "Woe unto them that rise up early in the morning, that they may follow strong drink, that continue until night, till wine inflame them." No? So he's talking about wine. Verse number 12, "And the harp, and the viol, and the tabret, and pipe," that's musical instruments, "and wine are in their feasts, but they regard not the work of the Lord, neither consider the operation of His hands." So sa una pa na nagsugod na mga inom-inom, wa pa may kuwan sa una, wa pa may videoke sa una, wa pa may karaoke sa una. So at mantinil sila itong mga nabot ng panahon, gitara, nabot ng panahon, sa una, pipes, harps, panang bandiya. Basta wind instrument, string instrument, ito makita din na. Nakapirmi na siya, nakaka-accompany sa, nakaka-accompany siya sa gituwag og paghubog-hubog. Kita ginom-inom dia, way kanta-kanta na, ay kanta-kanta. Naay kanta-kanta nga way inom, pero napoy kan walay kanta-kanta, walay inom-inom nga way kanta-kanta. Bisagasa na dapitan na ana. Pwede raman ta mo kanta nga way inom, pero di pwede may ito, di pwedeng mo mag-inom nga way kanta-kanta. Depende na siya sa mga tao, giyabag kayo. Pero sa giyabag gani, kanta kayo gihapon. Pero mga sakit kayo sa kisdunggan, istorbo kayo sa silingan, sakit kayo, paminaw kayo, pating yabaga. Pero nakasulti na sa Biblia, naka-connect na sa Biblia. Mga lipay-lipay, mga hudyaka, mga lingaw-lingaw, naka-align, nakakuha na siya, naka-connect na siya. Ang musika diya. Diyan ang manggawas ng mga musika nga di maayo og mga liriko, di maayo og mga lyrics manggawas diya. Tanan ng mga kabastusan ng mga kanta manggawas na diha, labi na inom-inom. Wala na ipili. Amos 6:4 and 5. Amos chapter 6 verse 4 and 5, it says, "That lie upon beds of ivory, and stretch themselves upon their couches, and eat the lambs out of the flock, and the calves out of the midst of the stall, that chant to the sound of viol, and invent to themselves instruments of music like David." So, mga pleasurable passion, mga lipay-lipay, mga hudyaka-hudyaka, nakakonektado ang musika diha. Ang liso diha, mga dili maayo nga mga lyrics atong nakita madunggan, dili maayo nga mga wording nga ang mga wording sa mga alawiton atong madunggan din na. Matang makanta nga kuan, mga kanta nga ayong pangila. Ang kanta ni isang rapper nga sikat kasi puro bastos ang kanta niya, buti mo naon. Pero ang gawas lang yung mga kanta pag mga inom-inom. Pero mga bastos ko yung mga kanta ko. Pero ganahan ang mga tao mga kanta na. Pusan, polluted praise.
Satan desires worship. Muna siya ang naging sa ito gani, naging polluted ang pagdaig. Yan naman, instead of glorifying God, praising God, ang yawa na ning kamot pud siya nga siya'y daigon. Kung imong tan-aw sa atong gibasa gay na sa atong gitan-aw Isaiah 14:12 to 14, ang desire sa yawa labuan niya ang Ginoo. Kung ang Ginoo gidaig, daigon siya. So ang pagdaig sa Ginoo is through songs, through musical instruments. So ang gihimo sa yawa dili inga nang idaig sa kuha. So trabaho mo ang desire. Siya ang daigon. So any music that doesn't glorify God indirectly glorifies Him. Kinsa? Sa Satanas, sa demonyo. Revelation 13 verse number 4. Labi na akong gitawag og mga kabuang ang mga lyrics sa alawiton. Sigurado dyan na siya nga magdaig na sa demonyo. Revelation 13 verse number 4. And they worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, Who is like unto beast? Who is able to make war with him? So most of this music nowadays promotes world order, new world order, promotes the coming of the Antichrist. May topic o munay gito nintunganay sa mga alabiton garon sa ato ang panahonan. O bitaw na ang nagpasikat sa mga kasagaran nga mga mag-aawit, kasagaran nga mga singers, na ay nagpaluyo nga mga komunidad o na ay nagpaluyo nga grupo na sila pasikaton. Unsay mga grupo? Illuminati. Kining mga membro kasagaran diya nga mga kining mga Masons, mga Masons. Actually, Illuminati nga grupo, it is a underground group of people na sila ang nagadumala kung ilang pasikaton sa mga players nga mga players sa mga NBA sikat, sila ay nagdumala dahil sa ilang pasikaton nga player. Kung muna ilang gustong pasikaton, ilang pasikaton. Pero muna sila, naana sila yung mga sinyalis. Bantay mo sa mga sinyalis sa mga sign sa mga Illuminati nga mga membro sa Illuminati. Na sila either pyramid, na sila yung mga sign sa kamot. Ang tanaw ng mga singers nga magkanta-kanta sa ilang taras sa kamot. Ana nila ang kamot. Nga naman na, this is a sign of Satan worship. Kini nga sign, Satan's worship. Ang sa trabaho ng mga singer, ganaan silang kamot. Nga naman, sign. Ngayon nga mag-sign, iana na kamot. Siya, okay man na, saan may problema ng okay? Actually, dili na okay. 666 mong guna. Tulong mong guna siya ka 6. Di man na okay. That is a demonic sign. Pero silang, okay man nga sign. Kung ngayon ka okay, di anak na lang po. Approve. Kadagang mga hand sign karon nga, mga demonic nga sign. Ano man na, kaya ilan man ang i-promote nila na. So, tanaw nyo na sa mga hand signs nga connected sa demonic entities. Na sila. Yan, kung makita niyo na siya sa mga performer, makita niyo na sa mga basketball player, makita niyo na sa mga singer, o makita niyo na sa ilahang postura.
If you are not aware na sunsuon ka nga without knowing nga konektado din siya sa mga demonic entities. May trabaho ni Satanas. So behind much of world music is the devil's craving for praise. Kining trabaho sa kalibutan. May trabaho ang gusto sa yawa. He is craving for praise. Kung unsay gihimo sa tao kadto sa Dios nga daigon siya, mo na yung desire kuhaon niya ang mga praises nga intended nito sa Ginoo, siya mo kuha niya na. In closing, music is not neutral. It is either a ministry for God or a weapon for Satan. We must test every song by Scripture. Tinanato na siyang every song ato makita diha. It should be tested sa Scripture. Ano ko nga, ay makanta nga kayong ko nga, mayo siya lyrics, wala problema. What a wonderful word. What a wonderful word. Kanindot sa lyrics sa kantang, what a wonderful word. Kanindot anong kalibutan, naghimo sa Ginoo. Although it is corrupted by sin, pero still, it is a wonderful world. Yan naman, hihimo na sa Ginoo. Pero may siya itong tanaan, ang pinakanindot nga alawiton, kusatag refreshment, kusatag revival, kusatag encouragement sa tuwang kinabuhi nga Kristohanan, walay lain. Ang alawiton nga ang promotion, salvation, ang i-promote, gospel, not only gospel but blood-stained gospel, muna mga alawiton nga maghatag og encouragement sa tuwang kinabuhi. And whether we like it or not, naata sa gituwag og ang music sa dress kalibutan naka-built in na siya sa tao. Naka-built na sa tao. Pero man siya, we have to choose unsa nga music, unsa nga mga songs ang ato ang awiton isa na nga debate. Ang mga love songs ng mga kanta, pwede bang awiton? Imo nang kantahon para sa imong mahal sa kinabuhi. Imo nang awiton para sa intended mo sa imong ikuan mo sa imong relatives or ipakanta kag gikasal diha, pwede mo nang kantahon na naman. Basta walay dili violation, dili siya nag-promote. Ang ako nag-insulta ganyan, dili mag-promote og lust, di mag-promote og pride, di mag-promote og idolatry, di mag-promote og itong immorality, di mag-promote sa itong rebellion, violence. As long as wala yung anang promotion, pwede di mo na makanta. Pero di na ito kantahon para sa pagsimba. Di man siya intended para sa pagsimba. Intended siya for celebration sa kasal, kasal, celebration sa birthday. Ano yung makanta nga ang birthday? Ang celebration sa birthday. So na yung mga muna atong tanawon, basta as long as dili siya naka-violate o wala siya kung may religious song, basta dili siya corrupted, in line siya sa doktrina. When the worldly music intended sa mga celebration, kung unsa ka nga celebration na diha, as long as wala siya nag-promote sa akong pangsulti ganina nga mga violations diha sa atubangan sa Ginoo. Pero pinaka nindot kun kini ang masentro sa musika, ang masentro sa mga lyrics sa alawiton, ang unsay gihimo ni Kristo Jesus sa dito sa krus sa Kalbaryo nga para sa tao. Muna nindot kayo nga musika. Nga atong gibasa ganina, atong balikon og basa. Colossians chapter 3, dapat ang Word of God, no? Yan siya diha,
Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts in the Lord. So, kung naa may pinakanindot, maghatag encouragement sa itong kinabuhi, psalms, hymns, spiritual songs. Basta in line sa doktrina na gisulti sa pulong sa Ginoo. Why? Daghan kayong mga kanta, mga lawiton, especially mga religious songs, dili in line sa doktrina nga gitudlo sa pulong sa Ginoo, especially kini. Yung mga importante kayo ang pagtulon, importante kayong alawiton nga naka-align sa unsay gitudlo sa pulong sa Ginoo.